Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Elias. Ang ikikwento ko ay hindi katang-isip lang, hindi alamat na pinasa-pasa lamang sa dilim ng kanto, at lalong hindi kwentong pinapaganda para sa takutan. Ito ay isang totoong karanasan na hanggang ngayon ay bumabalik sa akin tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw. Kapag ang paligid ay tahimik at ang hangin ay tila may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Nagsimula ang lahat sa isang lumang apartment sa Santa Mesa, Maynila. Isang gusaling itinayo pa raw noong dekada 50. Doon ako tumira matapos kong tapusin ang isang relasyon na akala ko noon ay simpleng pagtatapos lang ng pagmamahalan. Ang dating kasintahan ko ay si Lira, isang babaeng kilala sa sobrang pagkamasidhi ng emosyon. Sa una ay inakala kong pagmamahal lang ang pagiging selosa, ang pagiging mapag-angkin, at ang hindi niya pagtanggap ng salitang tapos na. Ngunit may mga tao palang hindi marunong bumitaw, kahit ang kapalit ay pagkawasak ng sarili at ng iba. Lumipat ako sa Santa Mesa, Boss Pau, para magsimulang muli. Malapit ito sa Pasig River, at tuwing gabi ay maririnig ang mahinang lagaslas ng tubig na humahalo sa ingay ng tren ng LRT. Sa unang linggo ay maayos ang lahat. Tahimik ang apartment, malamig ang sahig ng semento, at ang ilaw sa hallway ay palaging dilaw at mahina. Parang sadyang ayaw pumatay ng dilim. Ngunit pagdating ng ikalawang linggo ay may mga bagay nang nagsimulang magbago. Tuwing uuwi ako galing trabaho, bandang 11:00 ng gabi, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Hindi ko makita, ngunit ramdam ko ang bigat ng hangin sa likuran ko, ang biglang paglamig ng batok ko, at ang pakiramdam na may matang nakatitig mula sa dilim ng hagdan. Akala ko noon ay pagod lang ako o epekto ng stress. Hanggang sa isang gabi ay may naamoy akong pabango sa loob ng apartment. Isang pabangong matagal ko nang hindi naaamoy, ngunit kabisado ng alaala ko. Pabango iyon ni Lira. Wala akong bisita noon, Boss Pau. Sarado ang mga bintana, ngunit ang amoy ay nandoon. Makapal, parang sariwang-sariwa. Kinabukasan, nakakita ako ng basang bakas ng paa sa sahig ng banyo. Maliit at payat, eksaktong hugis ng paa ni Lira. Tinuyo ko ang sahig, naglinis, at pilit kong kinalimutan ang nangyari. Ngunit bawat gabi, bumabalik ang pabango. Minsan ay sa kwarto, minsan sa kusina, minsan ay nasa likuran ko mismo, na parang may nakadikit na anino sa katawan ko. Dito ko naalala, Boss Pau, ang huling balita na narinig ko tungkol kay Lira. Ilang buwan matapos ang hiwalayan namin, may nagsabi sa akin na umalis daw siya ng Maynila at nagtrabaho sa Baguio, malapit sa camp dyan. May mga chismis na nagbago raw siya, naging tahimik at madalas mag-isa. Hindi ko na sinubukang alamin pa. Akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit mali ako, Boss Pau. Isang gabi ng Sabado, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng tubig na tumutulo. Hindi iyon galing sa gripo, galing iyon sa kisame.
Patak ng patak iyon, Buspaw. Direkta sa sahig ng sala. Ngunit wala namang tagas. Habang pinagmamasdan ko ang patak, napansin kong hindi malinaw ang kulay nito. Hindi ito malinaw na tubig. May bahid itong mapula. Parang hinahaluan ng kalawang. Nang biglang huminto ang pagtulo, kumalat ang amoy ng pabango. Mas matapang kaysa dati. Mula noon, nagsunod-sunod na ang mga kababalaghan. Ang salamin sa banyo ay palaging may bakas ng palad. Kahit kakalinis ko lang. Ang mga larawan ko sa cellphone ay biglang nagkakaroon ng anino sa likuran ko. Hugis ng babaeng may mahabang buhok. Minsan pa, habang naglalakad ako sa Recto Avenue, ay may nakita akong babaeng kamukhang kamukha ni Lira na nakatayo sa kabilang kalsada, nakatitig sa akin. Nang lumingon ako sandali at ibinalik ang tingin, ay wala na siya. Nalaman ko ang katotohanan 1 linggo matapos ang sunod-sunod na pangyayari. May nabasa akong balita online tungkol sa isang babaeng natagpo ang patay sa isang inuupahang kwarto sa Baguio. Walang palatandaan ng karahasan, ngunit may sulat na iniwan. Hindi binanggit ang buong pangalan, ngunit sapat na ang mga detalye para makilala ko siya. Si Lira iyon, Buspaw. Ayon sa ulat, matagal na raw siyang may depresyon at obsesyon sa isang dating kasintahan na hindi na bumalik sa kanya. Mula nang mabasa ko iyon, mas lalong naging agresibo ang presensya sa apartment. Ang mga ilaw ay kusa nang namamatay. Ang pinto ng kwarto ay biglang bumubukas sa kalagitnaan ng gabi. At tuwing sasapit ang 3:00 ay may bigat sa dibdib ko na parang may nakaupo roon. Humihinga ng mabagal at malamig. Sa panaginip ko, Buspaw, nakikita ko ang mga lugar na pinuntahan namin noon. Ang UP Diliman, sa Quezon Memorial Circle, at ang maliit na cafe sa Maginhawa Street. Ngunit sa panaginip ko, ang lahat ay madilim, wasak, at nababalot ng aninong may pamilyar na hugis. Isang gabi, hindi ko na kinaya, Buspaw. Nagpasya akong umalis at umuwi muna sa probinsya namin, sa San Pablo, Laguna. Akala ko ay roon na matatapos ang lahat. Ngunit kahit sa biyahe pa lang, ramdam ko na ang presensya. Sa bus, biglang bumigat ang upuan sa tabi ko. May malamig na hangin na humaplos sa braso ko. At sa salamin ng bintana, nakita ko ang refleksyon ng babaeng nakaupo sa tabi ko. Nakangiti, may dugong tumutulo mula sa gilid ng labi. At amoy na amoy ko ang pabango. Pagdating ko sa Laguna, Buspaw, ilang araw akong hindi nakatulog. Sa gabi, naririnig ko ang mga yabag sa labas ng bahay. Paikot-ikot na parang may naghahanap ng paraan para makapasok. Ang mga aso sa kapitbahay ay sabay-sabay na tumatahol tuwing 3:00. At isang madaling araw ay nakita ko sa bakuran ang mga bakas ng paa na papunta sa pintuan ng kwarto ko. Ngunit wala ni isang bakas palabas. Doon ko napagtanto na hindi lugar ang problema. Ako ang sinusundan. Ang depresyon ni Lira, ang galit, ang hindi niya pagtanggap sa pagtatapos.
Lahat ng iyon, Buspaw, ay tila naging tanikala na nakakabit sa akin. Hindi ko alam kung konsensya ko ba ang humahabol sa akin o kung may mas madilim pang puwersang pumapit sa kanyang kaluluwa. Hanggang ngayon, kahit lumipas na ang maraming taon, ay may mga gabing bigla kong naaamoy ang pabango niya sa gitna ng kawalan. May mga salamin na biglang nagiging malabo at sa loob ng ilang segundo ay may anyong lumilitaw sa likuran ko. Hindi na ako tumatakbo, Buspaw. Hindi na rin ako nagsasalita. Natutunan kong mabuhay na may aninong sumusunod sa akin. Tahimik, ngunit mapagmasid. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.